Tila lahat ng mag-asawa, ang pangarap ay isang masaya at malusog na pamilya. Ganyan ang pangarap nina Nicole at John. Dumating ang kanilang anak na si Baby Maxie. Isang biyayang nagbigay ng liwanag sa kanilang mundo. Ngunit ipinanganak siyang premature at may congenital heart problem. Napag-alaman din na iisa na lamang ang gumaganang baga ni Maxie. Ang isa pa, wala na. Dumaan siya sa ilang open heart surgery at nakipaglaban sa stroke. Habang inaalagaan ang anak, si Nicole naman ay humarap sa sarili niyang laban, ang stage 4 breast cancer. Sa kabila ng lahat, hindi sila sumuko. Kahit pa may sariling laban si Nicole, kailanman ay hindi niya bibitawan ang anak na si Maxie at ang pamilyang nagsisilbing lakas, pag-asa at inspirasyon para sa kanila. Ibahagi ang kwento ng pagmamahal, katatagan at pag-asa. Makakasama po natin si Nicole John Licyayo. Good morning and welcome sa Kada Umaga. Good morning po, Mami Miss Nicole. Pia. Kamusta ka naman ngayon? I'm doing good naman po at this moment. So, kamusta na po yung diagnosed cancer ninyo? Diagnosed po ako ng stage 4, so may kalat na po kasi sa spine ko, kaya stage 4 na po yun. So, ongoing po yung treatments ko. I was advised na magiging maintenance na yun, so lifetime treatments. Oo. Pero sa kasalukuyan ko, meron po ba kayong nararamdaman? Is this causing any discomfort in your everyday life? There are times po na masama pakiramdam, may bone pain, but for me, it's tolerable naman. Nakaka-recover naman ako somehow. Oo. But then, how does it affect po yung, yung energy, ganon, or yung mood? Mabilis talaga ako mapagod, Miss Pia. Then yung mood ko, since currently I'm on hormonal therapy, so forced menopausal ako. So yung mood swings, nandoon talaga siya. At saka balita ko nga po, after Baby Maxie, talagang hindi na rin po kayo makakapag baby ulit. Opo. Kamusta na po si Maxie ngayon? Kakalabas lang namin actually kahapon from the hospital kasi monitor ng cardiac team namin yung heart and lungs niya. But he's doing good naman po as of now, yes. But balita ko, sabi mo nga sa akin just a while back, he's scheduled to get another open heart surgery. Hindi pa pala nasusolusyonan yung heart problem niya. Yes po. The third open heart surgery, yung tawag po nila doon is the Fontan procedure. So that's, target nila po is this April. So may mga preparations pa silang ginagawa to make sure na he is healthy enough and makayanan. To undergo it. Pero ano po yung nanonotice ninyong parang effect ng kanyang heart problem sa kanya? That's the struggle po, Miss Pia. Kasi unlike the normal kids, mabilis po siyang hingalin. He cannot play talaga. Kahit sobrang iyak niya, mangingitim talaga siya. So, physical limitations, yun talaga yung priority namin. Kasi his oxygen saturations are 60s to 70s. The normal is sa 80 to adult 90, and kids, 96 to 100. So, kung ang saturations niya or oxygen levels right now, i-compare mo sa normal, baka nag-aagaw buhay na yung normal na tao. So, hingalin siya, Miss Pia. Then, maitim yung fingernails, yung lips. Pero ang magandang balita, na-survive niya ito ng 5 taon. Diba? Bagamat siya ay ipinanganak ng premature, talagang umpisa pa lang, naglalaban na talaga siya, diba? Yes. Tapos, one after another na heart surgeries. Ngayon, how does it feel? Parang all these treatments and all these procedures, parang second nature na siguro po sa inyo, Mami Nicole, at Yes. pati na rin kay Baby Maxie, parang kayong mag-ina labas-pasok, di ba, sa ospital. That's true. But I cannot imagine, ano po yung naging pakiramdam nung una ninyong nalaman yung kanyang mga health problems? Yung sa amin po kasi, Miss Pia, unexpected siya kasi all throughout my pregnancy, normal. Yes. Pero yung hindi lang po nagawa is the congenital anomaly scan. Okay.
So, nung lumabas, since premature, nagstay siya sa ICU for 1 month, doon nila na-discover na may problem sa heart. But we were advised na, sabi ng doctors, Mami, mukhang hindi na magtatagal yung baby ninyo. Kasi this is a very complicated type of congenital heart disease. So, at the age of 1 month, nagka-emergency heart procedure din siya. So, that's what they call the stenting. So, in general po, everything that they're doing, yung mga surgeries and all, is just to prolong the life, not necessarily to cure. So, what kind of thoughts, tsaka mga feelings were going on inside you at that time? Siyempre po, Miss Pia, kasi as a first-time mom, na Yes. natatakot ka na, siyempre, ayaw mo mamatay yung baby mo, no? But, hindi ako nag-deal with the negative emotions. Inayos ko talaga yung perspective ko kasi I have to fight as a mom. Kasi who else naman, di ba? So, What were some of the most difficult times? during those times, Miss Pia, na papasok kami sa hospital, may gagawin sa kanyang procedures kasi he might not come out from the operating room na buhay. So, basta they're dealing with the heart, hindi siya 100% na safe. So, something might happen while he's inside. Kasi nag-agaw buhay na yan, Miss Pia, ilang beses na in front of us. So, ayun. But he's 5 years old now. I Tignan know! niyo po. What a fighter! Yung mga oras mo na talagang parang agaw buhay, at any minute you could lose him. Ano po yung nagbigay sa inyo ng strength para na rin, di ba, ma-encourage din natin yung mga kada natin who might be going through the same thing, or baka, I'm sure some of them hindi ganyan ka-serious, pero bigyan natin sila ng ng parang battle cry. Ano po yung nagpalakas ng loob sa inyo? Sa akin, sa journey po sa baby ko, kay Maxie, and with me, of course, I always do believe na there's hope in every trial. Kasi, though kami yung nilalaban namin is buhay eh. Correct. So, lahat naman to nangyayari for a purpose. And that's why we are here. We were given this opportunity to also inspire and encourage other people na hindi man ganito yung pinagdadaanan nila. So, that's why we're here, because there's hope. Hang in there. Oo. Imagine po, lahat ng doctors nagsasabi he will not survive. Pero why is he with us? Yes. For 5 amen. years. Tapos hindi Already. po natapos doon, Mami Nicole. Kailan naman po kayo na-diagnose with stage 4 cancer? Yung right breast, it all started with my right breast. So, May 2024. Okay. But, unfortunately, last year, October, yung left breast ko naman. Oo. So, Grabe, ang bilis. yun nga, Miss Pia. I think medyo aggressive yung type of cancer na meron ako. Kasi it spread so fast. And then it went to your spinal cord pa. I can't imagine. That sounds like it's very painful. It sounds like. Pero, I'm doing okay naman. Oh, Miss Pia. great. Yes, Great. opo. Pero anong naging reaction ninyo, Mami Nicole? Parang pagkatapos ng mga challenges, kay Baby Maxie, kayo naman ang challenge. Nung nalaman ko yung diagnosis, Miss Pia, humagulgol ako sa harap ng doktor ko. Sabi ko, Doc, yung inisip ko is yung anak ko, hindi yung sarili ko. Yeah. Kasi, paano pag mamamatay na ako, paano siya? Na kailangan pa niya yung nanay niya. Kasi he has his own battle. But then again, iniyak ko lang siya ng buong araw. Then the following day, soldier na naman as a mom. Opo. Oo naman. Tao lang naman tayo. Opo. Minsan bumibigay talaga. Gaano pong ka-importante yung suportang binibigay ni Mister, 'di ba? Parang tatlo lang kayo. And I pray and hope that your husband stays strong and healthy also.
I'm just imagining, paano po yung mga hospital bills? Alam naman natin dito sa bansa natin, napakahirap magkasakit. Yes. It could really drain you financially. With my husband naman po, he's very strong and supportive. Not only him, also yung family namin, yung family niya, family ko. When it comes naman po to the medical expenses, a lot of people helps us naman. But sa totoo lang, Miss Pia, example, with my own cancer treatment, most of the time wala akong binabayaran. Wow. Blessing din yun. Wow. Blessing din yun. Dumarating? Kasi I tried my best na maghanap ng medical facility who can provide free cancer treatments. As a you are a nurse as well, hindi po ba? Yes. So, because of your condition, because of your illness, hindi ka na rin nagtatrabaho. Yes. Oo. So, paano po yung pangtustos ng araw-araw? May blessing din naman po na we have our own small business. Oo. So kahit papaano, surviving. So hindi naman kami naghihirap, Miss Pia, na walang makain sa isang araw. You see the grace. Amen. So despite Of God always providing. yes, He provides all the time. Grabe. Kaya, meron po ba kayong gustong pasalamatan at this point? Baka meron po kayong gustong i-shout out? Gusto ko lang po una magpasalamat sa Panginoon for His sustaining grace. And Amen. also, sa family ko, most especially sa husband, for staying with us. Kasi 'di ba, you'll never know yung personal struggle niya rin, but he's very strong. Also to our other family members na nandyan talaga to support us from day one. And to all other people who includes us in their prayers. So maraming salamat. And sa mga supporters ko po sa TikTok, kasi that's my advocacy, to spread awareness about breast cancer and congenital heart disease. So isa sila sa mga inspiration ko. Yeah. Kasi through our journey, marami rin pala akong natutulungan sa pag-share ko lang ng journey namin. Yes. Opo. So, after, sa lahat po ng mga pinagdaanan ninyo, Mami Nicole, ano sa palagay ninyo? Like you said, there's a purpose to everything, even in grief and even in sickness and challenges. Ano po yung, I'm sure you've had some time to reflect on this. Ano po sa tingin ninyo yung naging purpose dito ni God? For me po, it's all about Him. It's not about me, it's not about my son. Yung goal ko po here is, sa suffering namin na to, gusto namin makita kung paano nag-work yung Panginoon sa buhay namin. And that's the most important thing. Amen. To give Him back all the glory. Yes. Maraming In Him alone lang po Amen. Amen. Ang prayer po namin, tumuloy-tuloy po ang paggaling ni Baby Maxi. At we also pray for your strength, Mommy Nicole, as Thank you you deal po. with this for your entire lifetime. Yes, opo. Diba? Anybody, baka pwede pong i-share ninyo ang inyong mga social media handles para mas marami pa pong mga tao ang ma-inspire sa inyong kwento. Thank you. Yung TikTok account ko po is Mama Nicole, MOMMANICHOLE. So, mas active po ako sa pag-share ng journey sa TikTok. Yun. At baka meron po kayong mensahe para kay husband niyo po at kay Baby Maxi. To my husband po, thank you for always being there. Actually, nandito siya ngayon. Ay, si Daddy John. Yes. So, thank you so much for your love and care. And also, kay Maxi, I hope you're watching. Continue to stay strong. Meron pa tayong third open heart surgery sa April, and I know you will surpass this. As one mom to another, I will join you in your prayers, Mami Nicole. Thank you so much. It's something na talagang napakahirap dalhin, but dinadala nyo po with such grace and
and strength, ibang klase. Maraming salamat for sharing you. your inspiring messages, your story. At meron po kami mga ilang gifts po para sa inyo, Mami Nicole. Thank you very much for coming over. Thank you so much. Despite all the, 'di ba, treatments and all the appointments you have to keep, sana po maraming na-inspire sa kwento ni Mami Nicole. At tandaan niyo po, gaya po ng sabi niya, anuman pong hamon sa buhay, talagang ang pamilya at ang Panginoon lamang ang pinakamalaking lakas at pinagmumulan natin ng pag-asa. Stay Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.